hindi po ba natin hihingin sa kanila how did they come up from 17.5, pababa po ng 11 or 12 para makita natin mismo, mapag-aralan po ng DOTR kung sa iba pang mga local flights ay kaya din po nilang gawin ito. Kasi naiintindihan natin na pribadong kumpanya po yan, kailangan nilang kumita eh. Pero hindi ko lang mawari na nakiusap kayo na ibaba naman po nila, ba't di pa nila gawin sa ilan pang mga local flights po natin? Halimbawa sa Batanes, kung mag-check po kayo ng flights dyan, napakataas po, mas mahal pa pumunta ng Batanes kaysa pumunta ng Hong Kong at ng Japan. Tama po kayo doon na ma'am, no? Bago naman sila nag-i-impose po ng mga sabi natin pamasahe, no? Meron po yung approval ng ating CAB. Ang mga factors po dyan, sabi ko nga, ang nakakadagdag talaga, ang main reason din kung bakit mataas ang ating mga pamasahe is the fuel prices. So kapag habang tumataas ang mga fuel prices, tapos meron silang fare structure, it doesn't necessarily follow na nagtataas na sila kaagad. Once approved, regardless kung gaano kataas ang ating fuel prices, kapag within that range pa rin po, yun yung binibigay natin na fare, allowed fare structure nila. So, ang sinasabi ko lang po dito, ma'am, hindi po ganun kadali na hingin sa mga airlines na ibaba nila, na sweeping, na ibaba po nila ang kanilang mga pamasahe sapagkat may mga ibang factors din that we have to consider tulad na lang po yung fuel price. Yes, naiintindihan po natin yan, Sec. Opo. Yes po. And Pero again, we have to strike a balance talaga po, ma'am. Na between, again, yes, opo. Siyempre, di naman po sila pwedeng malugi. Naiintindihan din po natin yun. Na, di ba, baka ibaba naman nila ng husto. Yes. Paano naman po nila pasusweldohin yung ibang expenses po nila. Pero, Sec, kasi hindi ko mawari na yung pong binigay nilang, yung pong kung saan galing, saan nila hinugot yung kanilang pagbaba ng presyo from 17.5 to 11, hindi po nila na-explain. Hindi po ba dapat tinanong po natin yon? Hiningi po natin ng computation. Paano kayo nag-come up dito? Can we do this with other local flights? Yun lang po para mas maintindihan lang din po natin. Thank you, ma'am. Salamat po sa mungkahing yun. We're going to do that with CAB para po sa mga ibang mga flights na sa tingin kong kaya natin pababain yung presyo. Pero ang pinanggagalingan ko lang po ngayon, ma'am, no, kasi ako po aminado ako sa kakulungan ng infrastructure, yung mga runway and everything. At gusto kong tapusin muna, ayusin muna yung pagkukulang ng gobyerno, no, ng DOTR, to be exact, at ng CAAP, mas lalo sa mga existing mga runways na hindi na naandyan na, nadatnan na natin. So bago namin talagang ipilit na talagang ibaba yung mga pamasahe at ang mga fare structures ng ating mga airlines. Nonetheless po, sige po, tama po kayo, no? Aralin namin, isa-isahin namin, I will ask CAB to do it, to submit a report para makita yung talagang breakdown of their fare structures po. Salamat po, Sec. Actually, malaking tulong po ito para dun sa mga lumilipad dito sa Pilipinas, lalo yung mga hindi naman po talaga magbabakasyon, uuwi po sa pamilya nila, 'di ba? Malaking tulong po ito kung maibababa po natin ito para din sa kanila. Yes. Yes Ma'am, po. if I may just add po, no, ang ginagawa din po ngayon ng kagawaran ng transportasyon, hindi lang po kami nagpo-focus dito sa sinasabi nating airfare, no. Naghahanap din kami ng mga ibang alternatibong pamamaraan para at least merong ibang transport ang ating mga kababayan. For example po dito sa Siargao, nagtayo po ang PPA, ang Philippine Ports Authority, ng isang cruise terminal dito sa Siargao. At meron pong bumabiyahe ngayon dyan na to go, na parang super ferry nung araw natin. At ang pamasahe po dyan is only 3,500. Isa din po yung option na yan, no? Pero mas mahaba lang ang biyahe. I think it more or less mga 28 hours. Pero at least yung barkong yun, parang alam mo yung parang cruise vessel po yun. So there are other options din po na we can offer to the public. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Ito tayo sa totoo, tunay at
the party.